Alright, so welcome everyone sa tutorial kung paano tayo makakagawa ng simple music beat gamit yung Walkband application as part of our topic, electronic music. Now, dito sa Walkband application, when you click it, makikita nyo agad dyan yung mga different instruments na meron siya. So, meron tayong keyboard, guitar, drum kit, or drum pad, drum machine, as well as the bass. But ang gagamitin kasi muna natin ay wala muna dyan sa mga sa mga instruments na yan. Instead, dito tayo pupunta sa multi-track synth. So, gagawin natin, habang nag instruct ako dito sa video, you can follow me using your gadgets na may Walkband applications of course, para habang tumutuloy-tuloy yung video, pwedeng mas maintindihan nyo siya dahil sinusundan nyo na siya gamit yung inyong mismong gadgets. Okay? Para hindi rin tayo masyadong malito at hindi magsabay-sabay o maglabo-labo yung ideas, mas maganda na step by step, masundan nyo agad yung aking mga instructions using your own gadget. So, with this, open natin yung multi-track synth. Click lang natin siya. Yan. So, pag-click natin ng multi-track synth, makikita nyo yung options na new song or the create from recordings. Dahil sa magsisimula tayo ng paggawa ng kanta, punta tayo sa new song. So, everyone, please click the new song. Yan. When you click the new song option, makikita nyo agad yung mga ganitong options din under ng new song. Yung name, signature, or the time signature, yung measures, and the BPM or the beat per minute. First of all, let's rename it. Burahin natin yung pinakapangalan doon sa may ating gagawing file. So instead na date yung nakalagay, lagyan natin ng word na sample music. Okay, so when you're done, just click done. Okay, so ayan, meron na tayong sample music na nakalagay. Tapos yung time signature, just leave it as 4-4. Wala na pong problema dyan. Even the measures, leave it as 10. Ibig sabihin po ng measures natin, magkakaroon tayo ng 10 bars na merong tig-aapat na bilang. Okay, so all in all, magiging 40 counts po iyon. Pero again, leave it as 10 sa measures. Tapos yung BPM, leave it as 80. So, yung pagka nagawa nyo na to, just click OK. Yan. So, na-okay na natin. After mo okay, lalabas na agad yung ganitong format sa Walkband. So, kung mapapansin nyo, meron tayong plus sign dito sa left side. Etong plus sign na to. Actually, dito tayo makakapag-add ng mga instrumentals. But before that, ang una muna natin gagawin is, let's go to this panel. No? Etong tatlong guhit na ito. Open it, click natin siya. Tapos, kung halimbawa, naka-off pa yung metronome ninyo, tulad niyan, nakaganyan, i-on nyo lang siya kasi kailangan natin magkaroon ng metronome. Yung metronome, para sa kaalaman ng lahat, gawin natin sa simpleng konteksto, ito po yung magiging basihan ng bilis ng kantang gagawin natin. Ito yung magiging basihan natin para hindi tayo maging sobra sa bilis o maging kulang sa bilis habang gumagawa ng musical beat natin or music piece natin. Okay? So once again, pa-open lang po yan. So once na na-open nyo na, then okay, after ng metronome, gawin natin yung metronome natin into 95 BPM. 95 BPM. So, paano yon? Gagawin natin, puntahan natin tong part na to, yung clock, parang timer. Timer logo. Click lang natin yan. Tapos meron tayo makikitang ganito. So, yung 80 BPM, just hold the green circle. Tapos, punta nyo siya sa right side. Hanggang sa mag 95 yung number. Okay? So, 95 BPM yung kailangan natin. So, when you're done, just go back to the interface ng pagre-record na. Alright, so ayan, meron na tayong ginawang metronome. So para marinig natin yon, you can click the play button in here sa may upper left ninyo. Maririnig nyo na yung metronome na ginawa natin. Yan yung bilis ng 95 BPM. Okay, so yung square, it means stop. Yan yung pipindutin nyo para mag-stop yung uh, pinaka ni-record nyo kung meron na o di kaya naman yung metronome na pinlay natin. Tapos yung isang button naman na to is yung rewind or backward. Now, without further ado, let's add the instruments. So, click natin yung plus sign dito sa may
left side natin. Pag-click natin yan, makikita natin yung mga options ng instruments and the other features of Walkband apps, the loops, import MIDI, import audio, and the audio itself. Pero ang una natin gagamitin is the drum pad. So open natin yung drum pad. Okay, so itong parts na ito yung pinaka gagamitin natin, yung pinaka bass drum. Ito. Okay? So, ang gagawin nating atake sa bass drum is quarter note yung pagbibilang natin. Play muna natin yung metronome para maintindihan natin yung uh, quarter note na style ng pagbeat natin sa may bass drum. So, halimbawa, play ko yung metronome. 2, 3, 4. Let's say after 8, 3, 7, 8. Ganito ang atake yung gagawin natin sa bass drum. Okay? Yan. So, pinlay ko pa lang yun kasi yung play button dito sa may taas na ito, hindi pa siya totally magre-record ng instruments. So, actually, yan yung pinaka-button na pwede nyong pakinggan muna yung gusto nyong i-record o yung gusto nyong sabayan sa pag-record nyo ng musical instruments. But, on the other hand, etong red circle dito sa may upper left ninyo, yan yung pinaka-button na napipindutin natin pag magre-record na tayo. Now, dahil una pa lang yung bass drum, simulan natin siyang i-record after 4 counts. Okay? So, paano yung 4 counts? Paano yung pasok ng bass drum after 4 counts? So, play ko muna ulit yung metronome bago tayo mag-record para mas malinaw. So, ang metronome after 4, pasok yung ganitong atake ng bass drum. Sana nasusundan. So, after 4, ready, pakinggan. 2, 3, 4, 1. Okay. Tapos po, matatapos tayo ng ganon hanggang sa number 10. Kapag po yung logo na ito, kapag po yung shape na ito ay nakapunta na sa hanggang number 10. Huwag po tayong titigil hanggat hindi napupunta siya sa number 10. O yung hanggang dito sa part na to. Okay? So, maybe we can start. So, sabayan nyo ako ha. So, pindutin na natin yung red button or yung red circle and then let's do it. Let's rock after 4. 1, 2, 3, 4. Automatic siya mag-start after 10. So what we have to do now is back natin itong arrow sa may upper left ninyo. Just click it. Babalik na kayo dun sa pinaka-interface nyo sa pagre-record. Okay, so play natin. Play natin yung ni-record natin. Okay, so meron na tayong na-record na bass drum ngayon. Okay, so next part tayo. Next part natin is another drum pad pero this time sa may clap. Okay, dito tayo sa may clap. Okay, everyone. So ang gagawin po natin, try natin kung paano yung magiging pasok natin ha. After 4 counts po kasi, bass drum muna yung mauuna. Yung 2 at saka yung 4 counts, o yung second or yung fourth count, dun papasok yung clap. So, paano ba yon? Okay, try muna natin dito sa may play, tapos parinig natin sa bawat isa. So, pay attention. 2, 3, 4. Okay. It's something like yung clapping beat natin is half note. Okay? Kasi yung half note is equivalent to 2 beats. So, isang note pero dalawang count yung sakop niya. Pero ang nangyari is para siyang inverted. Pabaligtad yung nangyari sa kanya. Kasi yung 1 is bass drum. 1, 2, 3, 4. So, ganun yung nangyari sa kanya. So, second and fourth count, merong clap. Tapos tuloy-tuloy lang yung bass drum natin. So, once again, after 4, 2, 3, 4. Okay, so, I hope nakuha ng lahat. So, pindutin na ulit natin yung red circle. And let's rock.
Okay, so automatically stop, balik natin ulit. So, pakinggan natin yung nirecord natin na bass drum and with clapping beat. Alright, so there you have it. Bass drum and the clapping sound. Okay, so now at this part, let's add another instrument. At ang susunod na natin ngayon is yung bass. Okay, so click natin yung bass, tapos makikita natin ito. Tuturo ko sa inyo kung saan yung pinaka itatap o pipindutin nyo lang dito sa bass guitar na ito. Paano ba yung magiging atake ng bass? Actually, style whole note yung gagawin natin sa bass. So, paano ba magiging whole note yung atake sa bass kung sakali? So, para mas madali natin maintindihan, so play muna natin ulit yung ginawa nating naunang dalawang recording. Ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yon. Ang pinaka pinindot ni Sir, yung number 3, dito yung kapag binase natin dito sa may cellphone, yung pangalawang string. Pero sa original kasi, yan yung third string ng bass eh. Pero sige, para hindi tayo malito, so dito gamit yung phone natin, dito tayo sa may pangalawang string mula dun sa baba. Yung number 3. Isang pag-tap, tapos yung 4 counts, dami niya lahat. Something like 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, twice natin siyang ginawa. Okay? So, I hope naiintindihan ng lahat. So, after dito sa number 3, same pattern lang, twice din nating itatap o i-hit yung dito sa may first string sa number 5. Okay? Actually, itong number 3 is C, tapos ito yung nandito is A minor o A. So, twice natin din siyang itatap. And then, after sa number 5, first string, nakabase tayo sa phone ha, kaya sinabi ni Sir na first string. Dito naman tayo sa first string sa number 3. Tapos, after that, dito naman tayo sa first string ng first fret. Number 1 na ito. Okay? So, once again, number 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4. First string 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. First string third, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. First string first, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. And then stop lang. Something like that. So, i-record natin. 2, 3, and okay. So, dinagdag lang ni Sir yung C, pero kahit saan kayo matapos doon sa F or sa C, walang problema. Back natin ulit. So, ito na yung list ng ating instruments. Pakinggan natin. Okay, so next instrument tayo. Doon naman tayo sa may guitar. Okay? So dito sa guitar, kung mapapansin ninyo, meron tayo dito sa may upper right na mga chords. So yung chords na pinili natin is yung mga C, F, G, A minor, which is gagamitin natin katulad ng chords na ginawa natin sa bass kanina. So kung wala pa kayong tawag dito, yung mga chords na ito, so ang gagawin lang is punta kayo dun sa may setting. Okay, ito. Itong part na ito. Pag pinindot nyo yan, gagawin lang para magkaroon kayo ng chords. So halimbawa, iaano natin to. Tatanggalin ko yung set ng chords na pinili ko. So tuturuan ko kayo paano kunin yung C, G, A minor, and F. So una, click natin yung C. Okay, tapos click lang natin itong C major sa unang-unang part. Tapos, pagkatapos niyan is add lang natin siya.
Yun, yung pinindot ni sir, yung nag-check. Tapos mapapansin nyo dito sa may right side ninyo, naka-add na yung C. Okay? So, next naman natin kunin is yung A minor. So, pindutin natin yung A. Yan, pindutin natin yung A. Tapos pindutin natin yung may A, tapos may maliit na M, yung unang-unang part. Eto. So, yan, gayahin yung ginawa ni sir. Tapos pindutin lang ulit yung plus sign, ma-add nyo na siya ulit. See? Meron na tayong A minor. Same goes sa F. So, piliin naman natin yung F ngayon. Tapos yung unang-unang part, doon na tayo sa basic chords mismo. And then, plus ulit. So, meron ng F. Nauna yung F kaysa sa G. Pero okay lang naman. Mamaya sabihin natin kung paano gagamitin naman eh. Now, sa G, para makita natin, kasi yan, nakaano eh, kailangan natin siyang itaas. Tapos, click nyo yung G, and then piliin ulit yung unang-unang part, and then, plus. O, i-add natin siya. Yun. Tapos, okay na tayo. Back lang natin. So, meron na tayong chords na C, A minor, F, G. Ngayon, ang atake natin sa gitara para makasabay tayo sa mga instruments na ni-record natin is something like this. So, pindutin natin yung ano pala, no, yung sus na nakalagay dito sa may upper right. Yung tawag dyan is sustain. Okay? So, pindutin natin to. Yan. Maging blue dapat siya para yung pag ginano natin yung guitar, meron siyang sustain effect. Okay? So, yung pag-atake ng gitara will go something like this. After 4, click natin yung C. 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tapos pindutin yung G. Tapos F. Okay, kung mapapansin ninyo, yung ginawa ni Sir is, depende sa chords o sa magiging lipat, 'di ba? Dalawang beses natin ginawa yung whole note. Parang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bago matapos yung 4, dapat i-click nyo na agad yung susunod na chords para magbabago yung tunog niya. Something like this. Ulit, parang ganito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Okay, so we are now ready para i-record yung song o yung instrument ng guitar. So simulan natin. 2, 3, and okay, so there you have it. So pakinggan natin. Pakinggan natin yung record natin. Okay, so for our last instrument, add ulit tayo ng instrument natin, then click natin yung keyboard. Okay, so dito tayo sa keyboard gagawa ng melody na para doon sa mga rhythm instruments na ginawa natin. As you can see, nakalagay yung keyboard, yung mga keys ko, nakafocus siya sa may blue-green na colors or yung 5, C5. Okay, so yun yung hanapin nyo ngayon dyan sa gadget ninyo. Paano ba siya kukunin o paano siya pupuntahan? Etong part na to sa itaas, ito yung adjacent ng keyboard natin. Actually, dito mo kukuha yung mga gusto mo, halimbawa lower note, tapos paangat ng paangat, pataas ng pataas, something like this. Parang spaghetti lang ha.
Okay, so yun. So angat lang natin tapos hanapin natin yung fifth. Okay, o yung C5 na to, D5, o yung color natin na blue-green. Baguhin natin yung presets by clicking this piano logo here sa may upper right. Click natin yan. Tapos piliin natin tong music box. Lahat, sige, sundan. Puntahan natin tong, once again, puntahan natin yung logo dito sa may taas. Tapos piliin natin yung music box. Now, kapag nandyan na kayo, yung tunog natin is ganito na. Okay, so, paano ba yung magiging melody natin sa pinaka-music natin? So, tignan muna para mas madali nating maintindihan. Paparinig ko muna sa inyo yung magiging atake ng melody natin. So, 2, 3, and E, F, C, E, D, E, C, F, C. Okay, so ganun yung magiging ano natin, pinaka melody na gagawin natin. So ang atake niya is 8 note. Right? So 8 note yung magiging atake niya kasi parang yung bilang niya is 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Sa quarter note kasi ang bilang natin is 1, 2, 3, 4. Pag 8 note na siya, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. So, bibigyan natin ng clue yung bawat isa. Paano natin makukuha ng maayos yung ganitong tipa o tiklado sa keyboard. Okay, first note natin, o first two notes, E and F muna yung pinaka i-hit natin dito sa keyboard. So, ang parang unang clue para makuha natin siya na maayos is 5 hits, depende doon na, sabay natin sa bilang ha, 5 hits sa E, tapos 3 sa F. Ulit, parang ganito. 1, 2, 3, 4, 5, and then 3. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Okay? So, yun yung first clue natin. O, yung first tip natin para makuha natin yung tamang lipat-lipat mula sa E and F. Okay? So, try natin. Try natin. 2, 3, and 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. So, yun yung pinaka natin ha. Unang tip natin. Tapos, pangalawa naman is, kung kukunin natin yung isa sa pinakamagandang pagkuha ng 8 note na bilang, gawin natin siya ng pagbilang like 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. So, yung magiging bilang. Pag binagalan siya, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3. So, yung pinaka-transition na gagawin natin is after 3, lilipat ka na sa may F note. Okay? And 4 and, so parang ganon. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and back to E. 1, 2, 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Tapos yung sunod na combination naman natin na note is mula sa C, tapos E. Okay? So, paano yon? Ganito yung sa C and E. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Okay, tapos yung next note natin is D and E. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Okay, so I hope nasusundan ng lahat. Tapos doon tayo sa may last combination natin, yung C and F. So, paano yun? 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Balik sa E. So, at this point, ulitin natin siya kasabay sa beat na ginawa natin, yung mga nauna, bago natin i-record, bago natin i-click yung red circle. So, tignan mabuti, pakinggan mabuti kung paano nyo i-apply yung melody sa keyboard. Let's go.
E, F. C, E. D, E. C, F. E. Okay, so I hope nakakasabay lahat. So try nating i-record this time. Let's rock! Okay, so let's play it. Pakinggan. Okay, so there you have it. The simple music or the simple music beat from the Walkband application. So practicing nyo lang yung ginawa natin. Thank you very much.